Good day everyone, I am Charles Gino P. Pastor and ako po yung reporter ng 4 topics na cathode ray tube, NICSIS, incandescent displays, and fluorescent displays. So simulan po natin. Unang-una pong topic natin is cathode ray tube. Ito po yung actual image ng cathode ray tube. So hanap tayo ng ibang image para may ma-easily visualize po natin. So square type po na cathode ray tube. Mamaya may mga examples pa rin naman tayo ng mga pictures para mas madali nyo maintindihan. So, let's start. What is CRT? A cathode ray tube, or CRT, is a vacuum tube in which an electron beam, deflected by applied electric or magnetic field, produces a trace on a fluorescent screen. So, in simple explanation, yung cathode ray tube, merong electron beam na sinesend papunta sa fluorescent screen. Doon natin makikita ang mga displays. So, sa mga susunod na slides, may intindihan natin kasi may mga diagram tayong ipapakita. Katulad na lamang nito. The function of the cathode ray tube is to convert an electrical signal into a visual display. Ito lang naman yung highlight dito sa function nito. Electrical signal into a visual display para makita natin sa screen yung gusto nating makitang image. So, ito yung diagram. Meron tayong connector pins, meron tayong electron gun, focusing system, X and Y deflects. So, sa mga susunod, may mga diagram pa tayong makikita. So, mas kalikutin pa natin yung diagram na to. Ano po ba yung mga nakapaloob dito? So, example muna natin is yung mga TV. Ito yung application sa CRT po. Meron tayo sa TV, sa computers, sa mga monitors, and oscillators. Yung oscillators, kung hindi nyo alam, yun yung pang-read ng mga radio waves. Mga sine waves, kung di ako nagkakamali. Pero yun yung katulad ng sa mga hospital, sa mga readings na device na may makikita nyo may mga sine wave. So, yun. Ito, example siya ng CRT. Itong TV, tsaka itong computer monitor, yung mga sinauna. So, next slide po natin is, ito yung sa oscillator. Ayan yung sinasabi kong, yung sa mga sine wave ko. So, parang familiar na rin naman ito sa inyo. Hindi ko na ipapaliwanag. So, ito naman sa TV, para maintindihan nyo lalo. Sa mga CRT, ito, meron tayong cathode ray tube, yoke, gun, yung sa gitna ng TV. Tapos yung sa harap nun is fluorescent screen. Ito rin yung kanyang diagram. So, ito yung diagram ni BYGUS. So, ito, paliwanag ko. From the heater, dyan kasi pumapasok information or electric current. Pupunta sa heater, sa cathode. Dyan merong cathode. Tapos, nagkakaroon ng heating process pag naka-receive ng current. Magkakaroon ng heating process, thermoionic emission, then, magkikreate siya ng electron beam. In that electron beam, yung control grid, yung kanyang magiging role is to focus the electron beam para maging point narrow, maging tuldok na lang yung kanyang labas. So, mapapansin natin, yung electron beam pumunta sa anode. Yung anode, may mga functions. Ang functions niyan is to accelerate the electron beam para maibato niya agad doon sa fluorescent screen. Meron din tayong siya yung sa focusing din. Siya yung may dala ng information kung anong image, kung anong visual displays ang ipapakita. Then, siya rin yung may hawak sa regulation, yung anode. Siya yung nakafocus sa brightness, kung gaano kalakas, kung gaano kahina. Ayun. Tapos, dadaan siya sa deflecting coils. Ito na yung X and Y deflects kanina. Ito na yung nagbe-bend sa electron beam para maikalat niya sa fluorescent screen yung electron beam. So, para maintindihan natin, yung electron beam, para din siyang bakal, pero hindi siya ganun kabigat. Sobrang light ng electron beam, kaya siyang i-bend ng magnetic field, ng magnetic coils na yan, deflecting coils. So, pag nabe-bend siya, nakakalat niya sa fluorescent screen yung displays na gusto natin ipakita. So, yun yung kanyang nagiging role. So, yun lang naman.
overall yung sa cathode ray tube. Next po natin is the cold cathode displays or NICSIS. So, in that image, makikita naman natin na yung cold cathode displays is sinaunang mid-20s. Siya yung display or information, light information nung mid-20s. So, dito tayo sa definition. A cold cathode is an electrode used in electronic device and lighting applications that emits electrons without relying on heating elements or high temperature. So, pag sinabing cold cathode, hindi naman sinasabing talagang cold. Ang gusto lang i-point to dito is low temperature yung ginagamit, unlike sa mga incandescent displays. So, low temperature yung ginagamit sa NICSIS. Ito po yung example ng NICSIS. Ayan, yung mga bended na informations na yan. So, tingnan natin yung diagram, paano siya gumagana. NICSIS tube are vintage electronic displays device that were commonly used in mid-20. So, ito na yung sinasabi ko kanina, mid-20 siya ginagamit. Yan yung pang-information nila dati. Yan yung information nila na hindi katulad ngayon na talagang automatic. So, ito, manual. Yung light talagang ibibend mo para magkaroon ng shapes or ng numbers, magka-shape siya. Halimbawa, kukorte mo siya number 6, yung mahabang lights, ganun. So, ito yung kanyang diagram. So, meron siyang one anode. Tapos, meron siyang multi-cathodes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, hindi lang naman yan yung cathodes. Kung kung gusto mo, depende sa haba or magiging laki ng yung light na information na gagawin. Kunyari, number 6, malaki. So, multi-cathode yung gagawin mo doon, marami. Kasi i-bend mo pa siya. So, yung mahaba na yan, hindi yan siya yung talagang haba niya. Depende sa magiging application, kung saan gagamitin, gaano kahaba. Yan yung binebend, yan yung umiilaw. Kasi yung cathode, pag naka-receive ng heat, talagang nagko-color yellow siya. Nagko-color yellow. Yan, nagkakaroon ng light. So, ito yung another diagram. Yung yung NICSIS nakapaloob sa gas glass. So, in that glass, meron tayong mga gas, mga pampalow temperature, nakakatulong sa pagpapalow ng temperature. Tapos, yung kanya advantage, around 200 degrees Celsius lang naman siya. So, unlike sa incandescent, na umabot sa 800 to 1000 degrees Celsius. So, our third topic is all about incandescent displays. So, ito yung napapanahon. Yung mga indicators, yung mga lights natin sa mga machines natin like washing machines, sa mga digital cooking materials like microwaves. So, ano nga ba yung incandescent lights? Incandescent displays are type of electronic displays technology that relies on the heating of a filament or wire to produce visible light. So, they were widely used in mid-20s. So, gamit na rin pala siya nung mid-20s pa rin. So, ano pa ba yung kanyang difference mamaya? Malalaman natin yung kanyang difference sa NICSIS. So, ginagamit din siya applications such as numerical readouts, indicators, and displays. So, pag sinabi kasi incandescent, hindi lang naman, yung ginagamit na rin natin yung ngayon, tsaka yung mga mid-20s. So, existing na rin naman siya. Application of incandescent lights. The incandescent lamp is widely used both in household and commercial lighting. For portable lighting such as table lamps, car headlamps, flashlights, or decorative and advertising lightings. So, yun yung sabi ko kanina. Indicator na rin siya, katulad niya sa mga kotse, yung mga nakikita nyong speedometer, may mga ilaw. Yun yung kanyang sample. So, ito yung kanyang image ng mga samples, indicators, yung mga signs natin, left and right.
Yan, mga indicators. So, ito yung mga types ng incandescent displays natin. Meron tayong, number 1 is Nixie tubes. So, under siya ng ating incandescent displays through their material na ginamit. Kasi meron dyang tungsten na ginamit sa Nixie tubes na ginagamit din sa mga incandescent displays. Kasi, yung tungsten, ginawa siya for high temperature. So, meron sila yung Nixie tubes, pati yung mga incandescent displays. Then, secondly, yung 7-segment display. Kung familiar kayo, yung mga digital, yung mga traffic lights, yung ito yung mga sample. Meron tayo Nixie's indicators, yung mga on and off, tsaka itong digital numbers sa mga image. So, ito yung 7-segment displays na sinasabi ko. So, familiar na rin naman tayo dyan. So, yung flow, o kung paano gumagana, hindi na rin naman under sa akin. Pero, yan yung sample ng ating mga incandescent displays, mga nagbibigay information. So, fluorescent displays. So, ito yung mga commonly used, ginagamit sa, ito yung sa binigay lang kasi ni Google eh. Ito lang yung mga image. So, ginagamit sa mga digital displays, sa mga digital clocks, yung kanilang fluorescent screen. So, tanong natin, what is fluorescent displays? Fluorescent displays, often referred as fluorescent displays panels or VFDs, vacuum fluorescent displays, are a type of electronic visual display technology. They are used to show alphanumeric characters, numbers, and sometimes simple graphics in various electronic devices and appliances, such as digital clocks, microwave ovens, car stereos, and older computer monitors. Kung hindi nyo napapansin, nakikita na natin siya. Kunyari sa mga digital clocks, yung katulad sa display kanina. Sa mga microwave ovens, yung mga timer, di ba? May mga digital. Sa mga car stereos, makikita nyo rin. Yung mga indicators nila doon, makikita mo. Tsaka sa mga computer monitors. So, ito yung mga sample. Yan, sa kotse. Then, yung mga digital clock, ginagamitan ng fluorescent displays. So, principle nito, fluorescent displays work based on the principle of fluorescence, where phosphor material are used. These phosphors can emit light when they are exposed to electrons or ultraviolet light. So, ang principle nitong fluorescent display, para rin siyang sa cathode ray tube. So, sa electron beam kasi, sa cathode ray tube, dadaan din sa fluorescent screen. So, yung electron beam, or yung tinutukoy dito na electrons, dadaan siya sa fluorescent displays para makita sa image, para makita yung image, yung display natin. So, para mapadali, balikan natin yung display, ayan, which is yung application, yung CRT, yung kanyang diagram. Ito yung diagram ng CRT, ayan. So, bago tumama yung electron beam sa fluorescent displays, dadaan muna siya sa mga phosphors. So, ito yung binabanggit kanina na phosphors bago dumaan sa fluorescent screen. So, yung phosphors, siya muna yung magko-convert ng ating electron beam into a visual display para ilagay niya sa screen. So, siya yung magpapa-visible ng display kung ano yung dala na information ng beams or ng electrons natin na may dalang information. So, yun. Our next is display phosphor-coated panels. In fluorescent display, the screen is made up of many small cells or segments. These cells are coated with phosphors. Yun yung tutukoy kanina, phosphors. Dadaan mo na dun. Maliliit, small segments lang sila. Dadaan mo na dun yung electron beam. Kasi nga, point narrow lang yung mga electrons. Like electron beams. Tapos tatama sa phosphor bago tumama sa fluorescent screen para maging visible sa mga mata natin. Electron excitation. So, pag tumama yung phosphor to make the phosphor emit lights,
electrons are sent to the cells from electron gun, similarly used once in cathode ray tube. So ito na yung kanina, napaliwanag ko na. Yung galing sa electron gun, dadaan yung electron beam sa anode, papunta sa fluorescent displays. Pero bago sa fluorescent displays, may mga dadaan naman siyang phosphors para maging visible sa displays natin. So, color variations. So, ang sinasabi dito, commonly ginagamit is RGB na sinasabi or tinatawag, which is the green, red, and blue. Ito kasing tatlong color na to, kaya mag-produce ng multicolor displays pag nilabas sa or pag dumaan sa fluorescent displays, pag naging electron beam, pag kaya niya yung combination ng tatlong color na yon, magiging multicolor siya. Maraming colors ang pwedeng magawa. So, advantage ng fluorescent displays, high brightness, good visibility in low light conditions. So, maliwanag pa rin siya kahit sa low light conditions. And wide viewing angles. They are also power efficient when displaying static information. Yeah. So, drawbacks natin or other advantages. Fluorescent displays are bulkier and less energy efficient than modern display technologies like LCDs and LEDs. So, other advantages, low current, about 1 milliampere. And requirements niya, 30 volts lang. So, talagang matipid. So, that's all. That's all my reports. Thank you.